Good morning, Philippines! Good morning sa Maharlika Network. Okay, sa ating Maharlika Network channel, dito tayo live today. So, mga palangga, nag-viral na ang milyonaryo video ni Liza Araneta. Okay, as mugs. So, kagabi yan ay pinakalat natin na parang wildfire. At again, merong nakarating sa atin na nagpapakalat na naman si Lisang Campo ng Jeje Mon Yu, okay? Nagpapakalat ng mga kanilang black ops against sa video na yan at against sa inyong Maharlika. Okay? So, hindi na bago yan. So, I'm so happy dahil kayo lahat ay nagsishare. I-share ninyo hanggang sa makarating sa inyong mga kaapu-apuhan. Okay? Through private messages, Viber, WhatsApp, email. I-email ninyo sa mga taong mga kakilala ninyo. Okay? Dahil yun ay magpapatunay, yun ang ba-vouch, kumbaga, sa mga expose ko since 2022 na si Robles at si Liza Ahas Araneta at si Kuting ang kanyang pamunuan ay kalaban ng bayan. Kalaban ng bayan dahil dito sa partnership nila or grupo nila sa pagkakamkam ng pera ng bayan. So again, natataranta na naman sila kung paano nila ampatin. May mga lumalabas na naman na the same counter nila na hindi daw si Liza yun. Gawa-gawa ko lang daw yun. 'Di ba? So gawa-gawa ko lang daw yun yung boses. Paano ko naman gayahin yung boses niya, boses na parang kipay na bilasa. 'Di ba? Nakatulad niya. Right? Yeah. Okay. Si Myla DB, thank you so much. So, hindi natin tatantanan. Okay, may narinig nga ako. May nag-message sa akin. Ako daw ay hawak ng CIA. Kaya daw malakas ang loob ko. 'Di ba? Mga julul talaga, no? Gagawa ng mga kwentong mga kasinungalingan. Kasi corner na sila. Okay? Doon sa mga nagsasabi na kayo ay nagtataka dahil, okay, kayo ay nagtataka na kesyo bakit si Robles ay dahil si Robles ay hindi matanggal-tanggal, huwag na kayo magtaka. Isang matibay na mismo sa bunganga ng isang ahas, lumabas ang venom sa bunganga ni Liza kung saan ang kikitil o gugurgur sa kanya, sa kanilang lahat. Okay? Sinabi ko nga kagabi, ganito talaga kapag practice ng isang tao. Ginagawa nila behind the scene. So, wala man lang nag-advise sa kanya, dun sa nag-take ng video, nag-forward ng video, nandoon sa moment na yun, na hindi maganda. 'Di ba? Sama-sama tayong maging milyonaryo. Yun ang sabi niya, milyonaryo. Sabi ko nga, actually, while driving, okay, sabi ng aking mga angels, lagi kong sinasabi sa kanila na, 'di ba, I told you, May 9 pa lang naramdaman ko na to. Naramdaman ko na hindi gagawa ng tama si Kuting, pero nag-hold lang ako ng konti kasi gusto natin bigyan ng tsansa. Okay? Galit na galit nga tulpo kay Robles, napanood ko, grabe sabi ni Odin Leo. Baka acting lang doon palang dahil sabi ko nga sa inyo, mayroong backdoor, okay, negotiation na inaareglo ni Liza Ahas at saka ni Mel Robles sa ngalan ng multi-million pesos. Okay? So ngayon, hi Bel V Marketing, how are you? Koda, okay? So, naramdaman ko na to. At kung meron man, okay, dito na nakafollow sa akin ever since nung umupo si Kuting, kung doon nyo pa lang ako na-follow,
nagdadadakdak na ako na bakit si Mel Robles ang inupo ni Lisa na kawatan at may bahid ng korupsyon at nabigyan nga yan ng warrant of arrest dahil sa mga salang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At later on, di ba, inayos nila, nalusutan niya yun dahil kampo ng kawatan Ngayon, eto lumabas na yung video ni Lisa. Mismo galing sa bunganga niya. Hindi maasahan si Tulfo, sabi ni Sagario. Ay, di ba si Erwin Tulfo nga ay nagkikiss ass kay Tambaluslos. So, hindi malayo mangyari na nag-uusap yung mga magkapatid na Tulfo, tol, wag mo nang ilabas yan. Okay? Kasi kawawa si Lisa dito, mga ganon. Kasi ang promotor talaga, kung gagawin lang talaga ng tama ng Kongreso at Senado, kung gagawin nyo lang ang tama, total nanonood kayo, mga jutang genemis kayo, lahat na kumakamkam, lahat ng nagnanakaw. If you're not magnanakaw, din exempted ka. Alam na alam nila na si Lisa, huwag kayo nagtataka bakit hindi tinatanggal si Robles. Yung video na yan, coincidence na ba yan? Pinag-usapan natin na inabuso ang resources ng taong bayan ng Malacanang dahil nag-birthday dyan noong January 20. Tapos yung greetings na yan, nakalusot ng bonggang-bongga, pinlay lang nila, pinlay yan doon sa event na yon, hindi yan for public consumption. Kaya hindi akalain ni Lisa na may mga mas matitinik na puting ahas na makarating sa atin yan. Akala niya, doon lang, kaya, di ba? Yung message na yun, hindi yun for public consumption. You're lucky kasi narinig nyo yun. At we are lucky kasi may mga puting ahas na nagre-report sa atin. So yun mga palangga. Madam Mirna Morales, you're watching. Thank you. So again, simula na ito ng matagal na simula ng paglubog nila. Kung nanamnamin nyo ang video, ang sabi ng mga tanga, out of context daw. Ano out of context doon? 'Di ba? Nagpasalamat sa kanya kay Robles, okay? At tinawag niyang milyonaryo, 'di ba? And na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Hindi 'yun para sa Filipino people. Kasi kahit statement niya yun, mga kababayan, sama-sama tayo uli maging milyonaryo, it's bullshit. Hindi 'yun totoo. Kasi ang totoong galing sa kanyang pusong itim, sama-sama tayong maging milyonaryo. Tinawag niya na nga milyonaryo. Bilyonaryo na yan. Hindi lang yan millionaire. Ang dami. Kasi doon pa lang, hindi pa nga nakakaupo yan. Doon pa lang si Lisa, si Kuting, hindi pa sila nakakaupo. Yung sinabi ko sa yung merging ng TV5 and ABS-CBN, kaya tahimik yung mga media na yan Kumita na si Lisa doon ng 600 million. Election pa lang, kumita na siya ng multi-million, hundreds of million na galing sa mga negosyante. Diba? Pinangakuan niya ng kapalit na ganito. Yung iba, binigyan. Yung iba, tinabla niya. Diba? Shame on her. Tonta siya, sabi ni Odi Leo. Yes! Sabi ko nga, ganito dapat ang mensahe kung siya ay matino, which is hindi siya. Okay? Happy birthday, okay? Happy birthday, Langka. Okay? Happy birthday, Langka, Mel Langka. Thank you so much at lalong dumami ang butas ng iyong mga mukha. Ayan, sana bukbukin ka pa in the next 60th year. Ang ibig sabihin, ito seryoso. Kapag nagbati ka ng tao na sa gobyerno na itinalaga mo, di ba, anong dapat ini-expect mo sa isang taong gobyerno if you are a leader but they are not a leader? Ano yung nagawa niya? Diba? I-ano mo yun? I-highlight mo. Let's say ikaw, Imelda said, oy, kinilagay kita as general manager. Oh, Imelda, thank you so much. Happy birthday, Imelda. Maraming salamat. Thank you for doing such a good job with PCSO. Diba? Ang mga proyekto natin, ang galing. Marami tayong natulungan na ganito, na ganyan. Hindi yung sama-sama tayo maging milyonaryo. Diba? Subconsciously, hindi niya nalalaman, hindi siya aware. Kapag ang tao kasing masamang damo, parang kang nakadroga niyan o nakapulburon ka. Di ba ang mga nakapulburon, hindi sila aware na yung mga ginagawa nila, akala nila yun yung tama. Para may mga saltik.
Akala nila yun yung tama. So, hindi nila naiisip dahil mas madalas bangag sila or high sila ng bonggang-bongga, yung mga namumutawi sa kanilang mga bunganga, akala nila palangga ay okay lang yun. O kaya normal lang yun sa lipunan. Right? Ngayon, si Imelda na palagak na tagapak, di ba? Ngayon nga, Imelda, palangga. Sabihin ko sa'yo, Imelda, thank you. Nakikita ko yung mga ginagawa sa taong bayan. From here, because that's my intention, na ibangon kayo. And one of the agencies ay yung PCSO. So definitely, kung ako ang magbibigay sa'yo ng birthday greetings, ako pag nagbibigay ako ng birthday greetings sa aking mga nagpapahingi ng birthday greetings sa mga leaders ng, iba-ibang AFW, ano lagi kong sinasabi? Thank you sa pagtulong ninyo. Yan, salamat sa pagdasama ninyo sa akin laging sa bayan. Kasi in the first place, my intention is for a better Philippines, hindi yung para maging milyonaryo. Diba? So behind her evil mind, okay, ni Lisa, talagang yun ang nakaukit sa kanyang jutak, sa kanyang vangag na jutak, kung paano mangamkam, kung paano ubusin ang salapi. Kaya nga yung mga statement ninyo ngayon, kayo, Senado, politiko, lahat kayo, even Senator Amy, about Guinness Book of Record, if you follow me since umupo si Kuting, ako ang pinakaunang nagsabi niya na pang Guinness Book of Record yung mga yan. At ako ang nagsabi, pinupush ko halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung bunganga ko dito, napaos na ako lahat-lahat. Sinasabi ko sa Kongreso, Senado, mga buwaka ng ginimas nyo, bakit walang investigation sa 433 winners? Doon nung 2022. Yung pala, ay nagka-areglohan na, di ba? Coco Pimentel, yun ang nakarating sa atin. Kasi, na-corner nyo na si Robles. Tulfo na corner nyo na. Hindi ko alam bakit may pa-executive session ka payo. Diba? Kasi dapat ang puprotektahan yung mga inosente. Kaya kayo, para sa akin, ang idea ko dyan, kung ito'y lahat ng mga to para sa taong bayan, yung executive session na yan, magkakaroon lang ng sikreto kapag ang tao ay nasa risky yung kanyang buhay dahil siya ay mag-expose ng mga taong nagmalupit sa bayan. Let's say, for example, meron doong isang resource person na nakakaalam ng pinanalo ni Mel Robles, mga kapatid niya, mga kamag-anak niya, mga pinsan ni Lisa. So, as a resource person, sasabihin ko, can I request for an executive session? So, mapoprotektahan ko yung sarili ko or whatsoever. Diba? Pero si Robles, binigyan ni Tulfo na executive session time. Then, ang sinasabi ni Tulfo din, alam mo, nakakapagtaka, sabi ni Tulfo, ni Raffy Tulfo, sabi niya, makakasuhan ka dito, sabi nga nun, General Manager, sabi niya, Sir, ano pa tawag niya kay Robles? General Manager, GM Robles, whatsoever, makakasuhan yung mga opisyal mo dito, pero baka ikaw hindi ka makakasuhan, pero yung mga opisyal mo dito, doon pa lang, makikita mo na inilalabas na ni Tulfo si Robles. Bakit hindi makakasuhan si Robles? Siya ang general manager. Nakita nyo balikan nyo yung kanyang yung drama niya doon sa Senate. Na kung hindi ka makakasuhan dito, yung mga tao mo, bakit siya exempted? So may pagbabadya na, mga kababayan. Alright? May pagbabadya na ilalabas. Kaya tutukan nyo si Tulfo. Okay, kasi superpower tayo mga palangga. Yung bunganga natin, superpower, yung nganga bells natin. So, i-comment nyo na i-comment sa YouTube, Facebook, hanggang magsawa silang kakablock sa inyo. Dahil iba-block kayo Diba? Sabi mo kay Tulfo, nasa na executive session. At yung mga taong pinanalo ni Lisa, kunyari inilabas mo, napiga mo. Okay, napiga mo. Napakulong mo si Robles, I will say sorry to you na mali ako. Na mali yung puting ahas mo. I don't say sorry sa mga taong in-expose ko. Kasi totoo. Pero kung, challenge ko to sa'yo, si Raffy Tulfo. Kung talagang ikaw ay para sa Pilipino at nangangarap ka maging presidente, which is, wala kang credibility doon sa luggage pa lang But, let's, set aside that luggage issue mo nang nakaraan. May tumatawag kasi palangga sa akin, kaya nawawala-wala ako. So, ang ibig ko sabihin, kung mali ang expose ko dito at nakarating sa akin
mula sa aking puting ahas na ikaw ay kinakausap, Tulfo, ng Malacanang, ni Lisa at ni Mel Robles para aregluhin ka, para bayaran ka. Okay? Kung ako ay mali dito, at ilalabas mo dyan sa Senado at makakasuhan mo right away sa Ombudsman at ilatag mo sa taong bayan na lahat ditong mga pinanalo ni Robles ay mga kamag-anak niya, katropa niya, yun yung term mo eh. Kamag-anak ni Lisa, kamag-anak ni Taning Pinoy. Then, pag nakita ko na nakakulong na si Robles at kaladkarin mo si Lisa, I will say sorry to you na, ay, sorry, Tulfo, mali pala ako, totoo pala sa pakikipaglaban mo. Pero hanggat hindi mo nilalabas, Raffy Tulfo, ang mga taong nanalo sa loto, na ginawa-gawa ni Robles, na inedit lahat ang mga pagmumuka. Sabi ko nga, there's no such warm bodies na tumanggap ng mga panalo na mga cheque-cheque na yun. Dahil yun ay inamin na mismo. Di ba? Tutukan natin to. Hindi natin tatantanan si Tulfo kasi siyang nag-grandstanding doon. From Canada, Ana Rose, Baiting. Thank you, Palangga. So, tutukan natin. Tadtarin nyo si Tulfo ng comment. Tadtarin nyo si Lisa ng comment sa kanyang Facebook. Kasi nagmo-monitor sila. Kaya nga tayo pinapa-shutdown, di ba? Nagmo-monitor sila. Ginagamit nila ang pondo, isa pa yan, ng Presidential Communications para pa-shutdown tayong lahat. Not only Maharlika, but even you as an individual, gusto tayong patahimikin kasi gusto nilang magwagi sa larangan ng social media. They're not gonna win, mga palangga. Okay? They're not gonna win. Sa ngalan ninyo, sa ngalan ng power ng inyong mga kamay, ng inyong mga bibig, alright? I-share ninyo sa kapu-apuhan ninyo, yung mga anak ninyong puro TikTok na nagatuwad-tuwad dira, yun ang sawayin ninyo, nabubuisit ako. Sorry. Nakikita ako sa reel, lumalabas, di ko naman pinupuntahan. You educate them. Ipanood nyo sa inyong mga anak, tignan nyo itong statement ng First Lady Ahas. Tapos sasabihin nyo yung nangyari na nagkaroon ng hearing dyan sa Senate na ito inamin na edited picture, tapos i-connect mo yung video, then parang revalidation. Okay? Parang reaction paper, di ba? Nung pag nag-aaral ka, manunood ka ng movie, then you give your report, you give your review. Okay? So, ganun ang gawin nyo sa mga anak. Anak, ano sa tingin? Huwag nyo turuan yung mga anak nyo. Huwag nyo silang i-coach. So, with that, you can detect or you can assess rather. You can assess yung mga jutaks nila. Yung mga anak nyo, mga kapatid nyo, parang quiz. Oh. Bigyan mo ng premyo pag bigyan mo ng pang hamburger kapag tama yung sagot. O anak, panoorin mo ito. Ito yung First Lady Ahas, ito yung in-appoint niya. Kasi dapat ang mga bata, they know the social issues. Alam nila ang politika. Hindi yung, wala kaming pakialam sa politika. No. Ang politika, ang gobyerno dapat ang umuhubog sa kinabukasan, karapatan ng taong bayan. Kasi nandyan ang pera natin. Di ba? So kung walang pakialam ang mga bata, mag-tiktok na lang, magbiga-biga na lang dyan, walang mangyayari sa bayan natin. Kapag tanda natin lahat ng mga kabataan, mga bigaon. You know? Mga alpot, patotot, parang si Lisa Smugs. Magiging ganon ang buhay. So you educate them. Give them a quiz. Okay, a reaction paper, review. Gusto mo ipasulat pa para mas mahasa. Pasulat mo pa para mas mahasa ang kanilang writing skills. Basta para yan sa Diyos nila, sarado na ang isip nila, sabi ni Ma'am Teresa. Okay? Watching from UK, si Marlene de la Cruz. Thank you, Palangga. Anyway, itutuloy natin tong vlog natin later dahil marami tayong mga expose. You know what? I'm so happy po dun sa mga nagme-message sa akin. Overwhelming yung mga impormasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sukang-suka na sila kay Lisa. Sukang-suka na sila kay Junior. Di ba? Yung nag-comment dyan. Tungkol sa Coldplay. You know, topic na natin yung Palangga. Balikan nyo na lang yung video ko. But marami tayong mga darating pa na mga pasabog. But again, with all your help, mga Palangga, ma-shoot natin sila sa kumunoy. Dahil hindi nila hawak ang mga utak ninyo. Hindi nila hawak ang power nating lahat. Right? So with that, I'll see you again later. This is your fair lady. Tapos na ang charging ko. Bye!